Psalms 37, verse 1 to 6. Andun na pong lahat. Basahin na po natin. Verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall be cut down like the grass that wither. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself in the Lord, and thou shalt give thee the desires of thine heart. Commit thy ways unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And verse 6, and he shall bring forth thy righteousness, the light. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, marami pong salamat sa inyong salita. Aking pong dalangin, Panginoon, sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon, kayo ang makita, Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na sa maikling sandali makapagpahayag ng inyong salita. Salamat sa pagkakataong binigay ng aming mahal na pastor upang kami ay maging kabahagi ng gawaing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Magandang gabi po sa ating beloved tate. Napakaganda po ng Psalms 37. Kung meron pong magandang bagay ang nangyayari sa isang axe preacher na tumatayo dito at na-assign ng ating mahal na pastor, ay yung pong pag-aralan, yung salita o yung verses na inyong ipipreach. Hindi po pwedeng kukuha lang tayo ng isang verse, tapos ipipreach na natin yun. Hindi po pwede yun. Kailangan po babasahin po natin ang buong chapter. At sa pagbabasa niyo po ng buong chapter, ay kayo na po ang unang pagpapalain bago pa po ang inyong mga pagpapahayagan ng salita ng Panginoon. Yun po ang tunay na pagpapalang una. Ang pangalawa po ay yung kaba. Hindi po naman naaalis yun. Lahat po ay nagsasalita dito nang ako'y kinakabahan. Pero ngayon po parang nabawasan yung kaba ko. Ang nananatili po sa akin ay antok. Saka po puyat na. Opo, naantok po ako. Ngayon po, sa binasa po natin dito, napakaganda po nito mga verses na ito. Ako po yung self-explanatory po ito. Mararamdaman po natin ito. Naging blessing na po sa akin ito. Yung unang 6 na verses po sa una, ayun na po siguro yung aking introduction. At ang conclusion ko po ay yung mga huling verses na sa Psalms 37. Patunay lang po talagang binasa ko po ito. At naging pagpapala po ito sa atin. Sa atin pong binasa, nais ko po itong bigyan ng title na Fret Not. Fret Not. Ang sabi po dyan, ano po ba sa Tagalog ang fret? Hinanap ko po yan. At ang sabi po dito ay mabalisa. Sa Tagalog, mabalisa. Kayo ba'y nababalisa? Ibig sabihin, huwag kang mabalisa. Ang meaning po na not just worry, hindi lang daw po ito yung ordinaryong worry, but to be stirred up with envy and provocation. Ayan po yun. Hindi lang po ordinaryong pagkabalisa, but envy or provocation. Hindi lamang po yun ang sinabi dito. Ang sabi po dito, neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag ka raw maiinggit. Huwag ka raw maiinggit dun sa mga gumagawa ng masama at tila ba nagtatagumpay pa. Do not let jealousy or irritation consume you when you see the wrongdoers prosper. Siguro po sa aking buhay, ang pinakamatindi pong naranasan ko ito, naranasan ko po ito yung fret not. Ito pong nang pangyayaring ang ating mahal na pastor ay natalo. Doon ko po naramdaman ang tunay na fret not. Sabi ko sa sarili ko, bakit? Bakit ang ating mahal na pastor sa lahat ng ginawa niya sa distritong ito, makakaranas po ng pagkatalo? Nakita ko nagawa ang tulay na ipinangako, ang bakal na tulay, nadaanan ko yan pag nag-gospel class kami. Nakita ko yung ospital. Nakita kong tinupad ng ating mahal na pastor ang lahat ng pangako niya sa distritong ito. At yung third term na tila mailap sa atin, ayun na lang talagang hiningi ko na sana matanggap na ng ating mahal na pastor yung huling term na yun. Pero nakita natin, nag-decide at sa huling bilangan, hindi tayo nanalo. Doon ko naramdaman yung fret not. Doon ako nagtanong, bakit sila? Wala namang ginawa. So ganun yung naging pakiramdam ko.
At nakita ko rin ang tunay na pagtatrabaho, tunay na pagpapagal ng ating mahal na pastor, na higit na kahit na hindi na tayo sumasama, mag-isa niyang nililigid, mag-isa niyang nilalakad ang distritong ito. Lahat yon nakita ko. Lahat yon yung sipag, yung tiyaga, wala siyang ibinigay niya lahat. And then nangyari ito. So, sinong hindi magagalit? Sinong hindi mababalisa sa pag-iisip sa mga taong ito? Bakit? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Di ba? Sinasabi nito. Sa verse 2, ang sabi po dito sa verse 2, "For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb." Tingnan niyo po yun. Yung question ng Pretnat sa number 1, sinagot na agad. Yun na kaagad ang solution. Huwag kayong mabalisa. Bakit? Sila'y parang mga damo na bigla lang magugulat kayo, matutuyo sa inyong harapan. Nakakita na po ba kayo nung, parang sa Amerika lang yata magkay ganun sa mga ibang bansa na green, napakaganda, may mga bulaklak pa. Parang sa mga Europe pa yata yung mga ganun. Tapos biglang isang season, brown nan lahat, wala na yung green, kasi parang magyayelo na yata, parang naubos na. Parang nakakalungkot ng tingnan yung dating green at may mga bulaklak pa, natutuyo. Yun yung nakita ko dito sa 2. "And they shall soon be cut down, like the grass and wither as the green herb." So huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Na tila ba, nagtatagumpay sila. At sila ay nagkakamal ng tagumpay. Huwag po kayong mangamba, huwag kayong mabalisa. Kaya nung binabasa ko ito, tama. Ito ang buhay ni Haring David. Ito rin ang buhay ng ating mahal na pastor. Ito rin ang kanyang nangyari din. Nakita ko Nakita ko itong verses na ito. Sa buhay ni Haring David, sa buhay ng ating mahal na pastor. Ano po ba ang dapat nating gawin? Number 1, ang sabi po, be not envious, huwag kang mainggit, huwag tayong maiinggit sa mga gumagawa ng masama. Matutuyo sila, mawawala sila. Nakalagay sa verse 2 yan sagot agad. Anong sabi sa 3? Trust in the Lord and do good. Pag minsan, ang sarap gumanti Parang minsan pagka naggagalit ka, nababalisa ka, naiinis ka, parang gusto mong gumawa na rin kaya ako ng masama. Sabay-sabayan ko na lang kaya ito rin mga sa social media, itong mga ito ng masamang salita. Di ba? Parang nagagalit ka, naiinis ka Tapos, ang sabi dito, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ang sabi po, trust, magtiwala tayo, to hope, to rely upon God. Wag na, pagka nagalit tayo, lalala pa Pagka tayo nakipagsabayan pa ng galit, gugulo pa, masisira pa ang testimony natin. Anong sabi dito? It's not just an intellectual belief, yung trust, but a confident hope that God will provide, guide, and protect. Totoo po yan. Makikita nyo po, isa-isa yan na nangyari sa ating harapan. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ano po ang una? Delight. Ano po ang ibig sabihin ng delight? Kagalakan, magalak tayo. To take joy, to find pleasure in the Lord, to think well, to take pleasure, to please, to delight. This is the higher sense of delight connected in God's approval. Alam niyo po kung saan ko nakita itong delight na ito? Madaling mag-delight pag maganda ang panahon. Mabilis mag-delight pag maganda ang ating kabuhayan, maganda ang ating mga karanasan, maganda ang nangyayari sa buhay natin. Pero sa tingin nyo, ganun kahirap mag-delight ang taong dumaranas ng suliranin, sakit, karamdaman, problema. Madaling sabihin, madaling mag-delight, madaling magalak. Pero naaalala niyo po ba si Paul and Silas? They sing praises. Nakakadena ang mga paa nila at kamay nila. Hinagupit sila bago sila dalhin sa prison. Pero anong ginawa nila? They delight. They sang praises. They are happy. And then, nangyari yung earthquake. Di ba? Hindi nila sinabi, umawi tayo. Kumanta tayo para magka-earthquake.
Manalangin tayo. Mag-praise tayo dito. Magkaka-earthquake, bubukas yung pinto. Hindi nila alam yun. Huwag nating babalik ta rin itong verse na to. Yung delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Huwag tayong magdi-desire una bago mag-delight. Huwag tayong mangarap ng isang bagay at gagawin natin yung isang bagay na yun, papangarapin natin yan. Gusto ko to. Kaya magdi-delight ako sa Panginoon. Hindi po. Unahin natin ang Panginoon. Unahin nating mag-delight sa Panginoon at tingnan natin ang ipapakita niyang miracle sa atin. Yun po yun. Huwag na po babalik ta rin yan. Huwag po tayong may kagustuhan na gusto ko itong isang bagay nito. Sige nga, para makuha ko to, makapag-delight nga sa Panginoon. Parang hindi. Parang hindi dapat. Parang baliktad. Ang dapat talaga, unahin. Seek ye first the kingdom of God. Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Minsan, pag nagdi-delight ka sa Panginoon, ang binabago na ng Panginoon yung puso mo na eh. Nilalagyan na ng joy. Nilalagyan na niya ng kagalakan. Pinasasaya ka na. Lumalayo na yung mga mata mo sa mga bagay na malungkot, sa mga bagay na material na parang gustong-gusto mong makamit. Pinapalitan niya ng ibang joy. Sabi ng ating mahal na pastor, lagi niyang sinasabi yan, hindi ko ginustong maging congressman. Hindi ko ginusto lahat itong meron ako ngayon. Lagi niya yan sinasabi. Batang Kristiyano pa ako, sinasabi niya. Pero nangarap siya. Nangarap siya, bibilin ko yan. Bibilin ko yan. Kaya nga minsan dati, nung bago pumunta si Jobet sa Amerika, nasa ibabaw kami ng Mika, sa may building sa taas ng Mika, nakadungaw kaming ganyan. Sabi ko kay Jobet, Jobet, naaalala mo nung bagong-bago pa ang church? Sabi ni Pastor, mamimili siya ng mga lupa dito. Gagawin niyang Baptist Street ito. Wala pang nabibili. Kahit isang lupa si Pastor, diyan pa lang sila nakatira sa sinirang parking ngayon. Diyan lang sila nakatira. Pero nangangarap na si Pastor na mabibili ko to, itong bahay na to. Galit pa ang mga kapitbahay dito. Pinupukpukan pa kami ng bubong dyan. Pero ang lahat ng ito, nagkatotoo sa harap ng ating mahal na pastor. Bakit? Siya'y nagsipag, siya'y nagpatuloy, siya'y nagtiwala, siya'y nag-delight sa Panginoon. Ano ba ang ginawang una ni pastor pagkatapos malaman niya na natalo? Hindi ba inayos niya? Andito siya sa church lagi. Soul winning ang lagi niyang iniisip. Magpatuloy na tayo. Pumalik na tayo sa soul winning. Lahat ng kanyang ginagawa at iniisip ay hindi ang mga kalungkutang nangyari. Kung hindi ang Panginoon, ang church, magpatuloy tayo. Tumingin na tayo sa Panginoon ngayon, kalimutan na natin lahat ito. Nag-delight tayong lahat. Wala pa ang desisyon ng Supreme Court. Wala pa lahat yan. Pero inaayos tayo ni Pastor sa pagtitiwala, sa pagdi-delight. Di po ba? Ang pangatlo is in verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Tayo ay i-commit natin. Ano ba ang commit? Medyo iba ito sa trust. Magtiwala. Ito naman ay ilagak. Ilagak natin ang ating mga iniisip, ang ating mga kalungkutan, ang ating mga pag-aalala, ang ating mga pag-iisip. Bakit? Anong nangyari? Ilagak na natin sa Panginoon ito. Ano ang ibig sabihin nun? To entrust, to place in God's hands. Meaning to place beside, to set before, to entrust, to commit for safekeeping. Ilagay na natin ito sa kamay ng Panginoon. At hayaan na natin ang Panginoon ang kumilos dito. Ano ang nangyari? Alam na natin. Nung tayo ay magtiwala, nung tayo ay mag-delight, at nung inilagak na natin ang lahat sa Panginoon, nagbukas sa ating harapan na ang nakalaban natin na incheck. Ganun na nga.
So makikita natin, sa gitna ng lahat ng yan, pumunta lamang tayo doon sa trust, delight, commit, nagbubukas na lang lahat ng mga bagay sa ating harapan na tila isang napakalaking imposibleng milagro. Isang kagagawan ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanyang salita. Huwag na kayong mabalisa. Alam ko yan. Alam ko na ang gagawin dyan. May tatawag dyan at magsasabi na yan ay isang enchek. At yan ay hindi magbabiolate siya ng isang batas sa loob ng konstitusyon. At hindi yan magwawagi sapagkat hindi maaaring talunin ang nakasulat na konstitusyon maging makarating pa sa Korte Suprema. Ano ang ating nakita? Tayo ay nagtagumpay. Okay? Yan yung number 6. Yung tagumpay na. Ang sabi? And he shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Di po ba? Nagliwanag ng napakaliwanag, sinliwanag ng katanghaliang tapat na tayo na ang nagwagi. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba yung ganda nito? Sa atin pong buhay, ito po, buhay ng ating mahal na pastor, testimony ng ating mahal na pastor. Hindi lang ngayon, nung araw pa, daming pinagdaanan ni pastor, higit sa ating mga karanasan ang mga pinagdaanan ni pastor. Pero di niya nakakalimutan ng mga bagay na ito na ginagamit niya sa kanyang buhay at ating nasasaksihan. And he shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Tapos na po ako. Ako po yung magko-conclusion na. At ako yung magko-conclusion pa ng isang napakagandang 6 na verses. Diyan po tayo magtatapos. Kung nagandahan na kayo dun sa pasimula nating verses, magagandahan pa po kayo dito sa conclusion na 6 na verses pa. Ako po hindi na magkukwento at baka tayo magkamali pa. Bible verse na lang gagamitin natin. Pero blessing po yan. Blessing po sa akin, ewan ko po sa inyo. 37 verse 23. Nasa loob po ito ng 37 lahat. Kaya mamaya, basahin niyo po sa bahay na mabless din kayo. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Di ba? Andun din, delight din. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholded him with his hand. Di ba, nakita rin natin yan? Ay wala na pong titindi pang paliwanag kundi sa salita ng Panginoon. Shoot na shoot, swak na swak. Ito na nangyari sa ating buhay dito. Verse 25. Naku, itong napakaganda. Nang sinabi pala ito ni Haring David, matanda na siya. Punong-puno na ng karanasan. Ito po ang sinabi niya. I have been young, and now I am old. Yet have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Abay, baunin po natin ang pangakong yan. Hindi tayo paghihirapin ng Panginoon. Kung tayo'y masipag, kung tayo may ginagawa. Ako nga, retired na. Napagmilagrohan pa ng Quick Cross eh. Nakatrabaho pa. Di ba? Kailangan po alam ng Panginoon na nangangailangan. Kaya nga po, nagpaalam ako kay Pastor. Pastor, pwede po bang pumasok kay Burley? O sige, kung kaya mo kaya mo ba yung gawain na yan? Opo, Pastor. Pagtsatsagaan ko po. Pagsusumikapan ko, pagsisipagan ko po. Ayun po, nakakapaghanap buhay pa. Ito po, verse 37. Psalm 37:37. Anong sabi po? Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Gusto niyo ng kapayapaan? Tingnan niyo ang taong gumagawa ng mabuti, ang taong sumusunod sa salita ng Panginoon, at ang katapusan niya ay kapayapaan. Verse 38. But the transgressor, ito po yung grass na dating green, na naging brown, na natuyo, ito po yan. Huwag tayong maiinggit sa mga yan, sa mga gumagawa ng masama, sa mga vlogger na walang katigil-tigil. Alam niyo po, sa totoo lang, ang kinalulungkot ko talaga, hindi ko talaga kaya magbasa yung mga vlog patungkol sa ating mahal na pastor.
Hindi ko kayaning tapusin ang mga pinagsasabi ng mga taong yan. Sa isang taong nagturo sa akin maging mabuti, nagtayo ng aking pamilya sa eklesyang ito, nagturo ng aking mga anak, at winawalang-yalang nila sa social media. Marami nakakita. Napakasakit po sa akin yan. Kung meron akong kinalulungkot yung mga ganyang bagay. Kaya hindi na po ako nagbubukas ng mga social media na sinisiraan at sinasabihan lang ng masama ang ating mahal na pastor. Yan po ang isa sa ayaw ko sa social media. Yung mga TikTok na yan, yung mga vlogger na masama ang mga sinasabi ating beloved pastor. Sapagkat mahal ko po yung taong yan. Yan po yung hindi ko masabi sa buong mga tao kung papaano binago ng mahal na pastor at ng church na ito at ng salita ng Panginoon ng aking buhay para ganyan lang nila sa social media sa harap ng maraming nakakabasa. Verse 39, ang sabi po sa 37-38, but the transgressor shall be destroyed together, and the end of the wicked shall be cut off. Abangan nyo, hindi matatapos ang mga yan sa kasamaang ginagawa nila lagi. And last is verse 37-39. The salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in time of trouble. May I say that instead of comparing ourselves with others, with evildoers, focus on God's promises and His faithfulness to us. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa Psalm 37, Panginoon, na unang naging pagpapala sa aking buhay, sa pamamagitan ng pagsasalita sa sandaling ito. Napakaganda po ng inyong salita at hindi lamang po ito napakaganda kung hindi ito po'y nakikita namin sa buhay ni Haring David, sa buhay ng aming mahal na pastor, kung saan, Panginoon, di nyo kami tunay na pinababayaan. O Panginoon, salamat po sa inyong salitang nahayag maging sa oras na ito. Nawa po ito'y aming baunin sa aming pong pag-uwi. Magkaroon kami ng kalakasan. Sa panahong ito na tila ba nawawalan ng pag-asa ang napakaraming tao sa lahat ng bagay na nangyayaring ito sa aming bansa, sa aming pamahalaan, sa aming gobyerno, na andyan pa rin po ang aming mahal na pastor na tumatayo sa tama, sa katotohanan. Amin pong dalangin na lagi niyo po siyang iingatan at papatnubayan at gagabayan, bigyan ng katalinuhan, Panginoon. Wala po siyang iniisip kundi ang tagumpay ng tama, Panginoon, maitaas ang mga mananampalataya, Panginoon, sa tuwiran. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.